Nagsimula ang lahat nung mga panahong wala pa akong kahit ano. Si Perla ang nakilala ko nung ako ay isang hamak na empleyado pa lamang, na nangangarap na balang araw ay magkaroon ng sariling negosyo. Sa isang maliit na karinderya sa tapat ng pinagtatrabahuhan namin kami unang nagkakilala at nag-usap. Sa unang kita ko pa lang kay Perla, tila tumigil ang ikot ng mundo ko. Nabighani ako sa kanyang simple ngunit nakakaakit na ganda. Yung tipong hindi mo pagsasawa ang titigan kahit buong araw. Pero hindi ako nagmadali. Alam kong ang mga espesyal na bagay ay pinaghihirapan. Kaya sinimulan ko sa pagiging kaibigan. Naging anino niya ako sa bawat tawa at sa bawat hirap. Nang makuha ko na ang kanyang loob at matiyak na may puwang na ako sa buhay niya, doon ako naglakas ng loob na manligaw. Nung una, hindi naging madali. Dahil halos ubusin ko ang laman ng bulsa ko para lang sa mga rosas at munting sorpresa. Pero sa isang banda ay sulit naman ang lahat. Lalo na nang sa wakas ay sagutin niya ako ng oo. Noon, akala ko kami na ang magsasama hanggang sa huli. Masaya kami. Sabay kaming nangarap, sabay kaming nagsumikap. Ako ang nagtatrabaho ng doble kayod para sa kinabukasan naming dalawa. Habang siya naman ang nagsisilbi kong lakas. Siya ang nagsilbing inspirasyon ko. Sa loob ng 5 taon, siya ang kasama ko sa bawat pagod at puyat. Akala ko nga nun, siya na talaga ang the one. Kaya naman, bawat sentimo na naiipon ko, inilalaan ko para sa kinabukasan naming dalawa. Ibinigay ko ang lahat. Oras, atensyon, at ang buo kong pagtitiwala. Sa mga mata ko noon, si Perla ang pinakamagandang bahagi ng aking buhay. Subalit habang unti-unti kong sinusubukang itayo ang aking maliit na negosyo, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Naging madalang ang kanyang mga text. Laging busy sa trabaho at unti-unting nawawala ang tamis ng kanyang mga ngiti. Akala ko ay napapagod lang siya. Kaya mas lalo akong nagsumikap. Hindi ko alam, habang ako ay nagpapakapagod para sa aming kinabukasan, may iba na palang nagpapasaya sa kanya. Isang lalaking mayaman, may magarang kotse, at kayang ibigay ang mga luho na hindi ko pa kayang maibigay noon. Hanggang sa akala ko ay ligtas ang aming tahanan mula sa anumang bagyo. Dahil ito ang lugar na sabay naming pinaghirapan. Isang gabi, maaga akong pinauwi mula sa trabaho dahil nakansela ang aking huling meeting. Sabik na sabik akong umuwi dahil naisip ko, sa wakas ay makakasama ko si Perla ng mas maaga at makakapaghapunan kami ng sabay. Ngunit pagdating ko sa harap ng aming pintuan, nakaramdam ako ng isang kakaibang kaba. Bukas ang mga ilaw, pero sobrang tahimik ng paligid. Ang unang kumuha ng atensyon ko ay ang isang pares ng sapatos na hindi sa akin. Isang mamahaling leather shoes na nakalagay malapit sa hamba ng pinto. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila kulog sa aking pandinig. Nang makarating ako sa tapat ng aming silid, dahan-dahan kong itinulak ang pinto na bahagya pa lang nakabukas. Doon, parang tumigil ang mundo ko at gumuho ang langit sa aking harapan. Nakita ko si Perla, ang babaeng pinag-alayan ko ng buhay
na nakaupo sa gilid ng kama at masayang nakikipagkwentuhan kay Arturo. Hindi lang basta pagtawa. Ang paraan ng paghaplos ni Perla sa braso ng lalaki at ang pagtingin niya rito ay puno-puno ng lambing na dati ay para sa akin lang. May mga baso pa ng wine sa tabi nila. Tila ipinagdiriwang ang kanilang lihim na ugnayan sa loob mismo ng bahay na ako ang nagbabayad ng upa. Nang mga oras na yon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kaya buong lakas kong itinulak ang pinto hanggang sa humampas ito sa dingding. Anong kalapastanganan to, Perla? Napatalon siya sa gulat. Namutla na parang nakakita ng multo. Agad siyang tumayo at pilit na nag-ayos ng sarili. Habang si Arturo naman ay tila wala lang at kampanteng tumayo rin. Steve, bakit ang aga mo? Mali ang iniisip mo. Wika pa nito. Mali ang iniisip ko? Perla, sa loob pa talaga ng bahay natin? Sa kama pa? Sa kama kung saan ka nangangako ng katapatan sa akin? Ang kapal na mukha mong magdala ng ibang lalaki dito, habang ako ay nagpapakapagod sa labas para may makain tayo. Anas ko sa kanya. Relax lang pare, huwag mo siyang sigawan. Masyado ka kasing busy eh, hindi mo na siya nabibigyan ng oras. Wika naman ni Arturo. Hindi ko na hinayaang pang tapusin ng lalaki ang sasabihin niya. Tinuro ko sila pareho habang nanginginig ang buong katawan ko sa galit at pait. Lumayas kayo! Magsama kayong lumayas bago ko pa makalimutan na tao ang kaharap ko. Perla, wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Anas ko sa kanila. Sa sinabi kong yun ay inasahan ko ang luhang hihingi ng tawad. Inasahan ko ang pagluhod niya sa harap ko para mang makaawang ayusin ang lahat. Pero nagkamali ako. Ang Perla na nasa harap ko ay hindi na ang babaeng minahal ko. Siya ay isang estrangherong nilamon na ng ambisyon. Sa halip na umiyak, dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Inayos niya ang kanyang buhok at tiningnan ako ng may halong pandidiri sa kanyang mga mata. Alam mo, Steve, tama na tong palabas na to. Pagod na rin naman akong magkunwari eh. Oo, kalaguyo ko si Arturo. At oo, gusto ko siya dahil hindi tulad mo, kaya niyang ibigay ang lahat ng gusto ko nang hindi ko kailangang maghintay ng maraming taon. Wika ni Perla. Natigilan ako. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng matinding gulat. Perla, sa loob ng bahay natin? Ganito na lang ba kadali sa'yo na itapon ang lahat ng pinagsamahan natin? Tumawa lang naman ang mapait si Perla. Anong lahat? Ang pagsasalo sa tuyo? Ang pagtitiis sa commute? Steve, tingnan mo ang sarili mo. Hanggang dyan na lang ang kaya mo. Si Arturo, mayaman siya. Kayang-kaya niyang bilhin ang buong buhay mo. Kaya huwag mo akong dramahan na parang ako ang may utang sa'yo. Lumapit si Arturo sa kanya at inakbayan siya sa harap ko. Imbes na kumawala, mas lalong sumandal si Perla rito na tila ipinapakita sa akin ang bago niyang tropeyo. Sasama na ako sa kanya, Steve. Sa kanya, hindi ko na kailangang magbilang pa ng barya para lang makabili ng bagong damit. Huwag mo na akong hanapin at huwag mo na akong gambalain. Magpasalamat ka pa nga at napaaga ang pag-alis ko para hindi ka na mahirapang sustentuhan ang luho ko na kailanman ay hindi mo kayang tapatan. Naglakad sila palabas ng aming kwarto. Sa bawat hakbang nila, naririnig ko ang pagkadurog ng aking dignidad. Bago sila tuluyang lumabas ng pinto ng aming bahay,
Lumingon pa si Perla sa akin nang may mapanuyang ngiti. Good luck sa maliit mong pangarap, Steve. Sana mabigyan ka niya ng masarap na buhay. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malamig at tahimik naming bahay. Doon, sa gitna ng aking pagkatalo, naramdaman ko ang isang uri ng galit na hindi nag-aapoy, kundi nanunuot sa lamig. Hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat ng ibinigay ko, nakuha pa niyang makipaglaro sa iba. Para sa akin, ang pagsasabi niya ng mahal kita ay isang malaking insulto at kawalan ng hiya matapos ang ginawa niyang pagtataksil. Kaya simula nun ay isinumpa ko na balang araw ang maliit na pangarap na tinuya niya ang siyang magiging dahilan para lumuhod siya sa harap ko. Kaya naman, matapos ang madilim at masakit na gabing iyon, ang gabi kung saan ipinagpalit ako ni Perla sa harap mismo ng aking mga mata, wala na akong ibang matakbuhan, kundi ang aming tahanan. Pitpit ang nadurog kong dignidad at ang mga salitang tila laso na sumisira sa aking pagkatao, umuwi ako kay Itay. Hindi ko na kailangang magsalita ng marami. Sa tingin pa lang niya, alam na niya ang bigat ng pasan ko. Sinalubong niya ako ng isang matamis at mahigpit na yakap. Isang yakap na tila nagsasabing, "Dito anak, ligtas ka." Sa bisig ni Itay, doon ko ibinuhos ang lahat ng luha at galit na kanina ko pa kinikimkim. Siya ang nagsilbi kong anchor nang pilit akong inaanod ng sakit ng pagtataksil ni Perla. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga taon. Ngunit may mga umagang tila bumabalik pa rin ang lahat. Sa isang tahimik na umaga sa aming tahanan, habang ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa bintana, tila malayo ang lipad ng isip ko. Nakatanaw ako sa malayo. Lunod sa mga alaalang pilit ko namang ipinapaon sa limot. Hindi ko napansin na kanina pa pala ko minamatyagan ni Itay mula sa pintuan ng kusina. Ang katahimikan ng umaga ay naputol nang marinig ko ang kanyang mahinang ubo. Doon ko napagtanto na kahit matagumpay na akong negosyante at marami na akong narating, sa mga mata ni Itay, ako pa rin ang anak niyang kailangang bantayan at gabayan. "O anak," tawag niya sa akin ng may pagmamahal. "Malayo na naman ang narating ng tingin mo. Huwag mong hayaang ang mga multo ng kahapon ang humadlang sa ganda ng umagang to." Sandali akong natigilan. Alam ni Itay na kahit gaano kalayo ang narating ko, may mga pagkakataong bumabalik ako sa pagiging sugatang lalaki. 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa ako makasagot ng madamdamin, biglang nagbago ang timpla ng kanyang boses. Mula sa pagiging mapagnilay, naging mabusisi siyang ama. "O anak, ano pa bang ginagawa mo yan? Hindi ka ba papasok sa opisina? Abay, late ka na ya." Sita sa akin ng matanda, habang nakaturo sa orasan sa dingding. Lumingon ako sa kanya at ngumiti ng bahagya. Baka sa mukha ko ang kumpiyansang bunga ng dugot pawis ko sa negosyo. "Okay lang po, Itay. Ako naman po ang may-ari ng kumpanya eh." Biro ko sa kanya. Pero ang pagiging kampante ko ay sinalubong niya ng seryosong tingin. Para kay Itay, ang tagumpay ay parang buhangin. Madaling mawala kapag hinaluan ng kapabayaan. Yun na nga eh. Ikaw ang may-ari, kaya paano kung mabankrupt ka?" Tanong niya na may halong kaba. Natawa ko ng kaunti. Masyado talagang nag-aalala ang matanda. "Ang layo agad ng tinakbo ng isip niyo, Itay. Bankrupt agad? Hindi ko naman pinapabayaan ang trabaho ko.
May mga tao kong binabayaran para alagaan ang kumpanya kahit wala ako. Isa pa, malabong mangyari yan dahil ganado at masipag ang anak nyo. Ngunit sa kabila ng paliwanag ko, hindi ko nakitang gumaan ang loob ni Itay. Sa boses niya, nandoon ang bigat ng katotohanang ayaw kong harapin. Ako lang naman ay nagpapatnubay at nagpapaalala sa'yo. Mahinang sabi niya. Alam mo naman, matanda na ako. Sa gustuhin man natin o hindi, mas mauuna akong aalis sa mundong to. Sa mga sandaling yon, ay natigilan ako. Naisip ko, ang lahat ng yaman at tagumpay na meron ako ay walang saysay kung hindi ko mapapanatag ang loob ng kaisa-isahang tao na nanatili sa tabi ko tung panahong wasak na wasak ako. Natigilan ako sa sinabi ni Itay. Ang pagbaglit niya sa pag-alis sa mundong ito ay tila isang malamig na tubig na gumising sa akin. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko mapigilang maglakbay muli ang isip ko sa nakaraan. 5 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong hindi pa ako ang boss na tinitingala ng lahat. Noong gabing yon, matapos kong palayasin si Perla, gumuho ang mundo ko. Wala akong pera, wala akong direksyon, at higit sa lahat, wala akong tiwala sa sarili ko. Steve, bangon na. Hindi pwedeng habang buhay kang nakahilata at umiiyak dyan dahil sa babaeng yun. Boses ni Itay habang kinakatok ang pinto ng kwarto ko. 3 buwan akong nagkulong. 3 buwan na ang tanging kasama ko ay alak at pagsisisi. Iniisip ko noon, ano bang kulang sa akin? Bakit kailangan akong pagtaksilan? Itay, iniwan niya ako dahil wala akong pera. Dahil talunan ako. Sigaw ko noon habang basag ang boses. Pumasok si Itay at hinawakan ng balikat ko. Anak, hindi ka talunan dahil iniwan ka niya. Talunan ka dahil hinahayaan mong pati ang kinabukasan mo ay nakawin din niya. Gamitin mo ang sakit na yan para bumangon. Ipakita mo sa mundo at sa sarili mo na higit ka pa sa naranasan mong kabiguan. Doon nagsimula ang lahat. Ginamit ko ang huling sentimo ng ipon ni Itay at ang bawat patak ng galit sa puso ko para magsimula ng maliit na negosyo. Habang ang iba ay natutulog, ako ay nagtatrabaho. Habang ang iba ay nagsasaya, ako ay nag-aaral kung paano palaguin ang kumpanya. Bawat hindi na natatanggap ko sa mga kliyente, naaalala ko ang mukha ni Perla at ang sakit ng pagtataksil niya. Yun ang naging gasolina ko para magpursige. Hanggang sa ang maliit na opisina ay naging isang gusali. Ang bawat pangungutya ay naging palakpakan. Nabalik lang ako sa realidad nang hawakan ni Itay ang braso ko. Oh, bakit tulala ka? Nag-aalala ka na ba sa sinabi kong baka mabankrupt ka? Biro niya sabay tawa ng mahina. Ngumiti ako ng mas malawak at niyakap ang matanda. Hindi po, Itay. Naalala ko lang na kung wala kayo nung panahong lugmok ako, baka nga matagal na akong bankrupt. Hindi lang sa pera, kundi sa pag-asa. Kinuha ko ang susi ng kotse ko at ang aking briefcase. Huwag na kayong mag-alala. Ang anak nyo ay natuto na. Hindi na ako papayag na may mawala pa sa akin, lalo na ang kumpiyansang binuo natin mula sa abo ng nakaraan. Anya ko rito. Kaya naman, matapos magpaalam kay Itay, masigla akong pumasok sa opisina. Pagdating ko roon, sinalubong agad ako ng tumpak-tumpak na papeles sa aking mesa na naghihintay ng aking lagda. Sa sobrang abala sa trabaho,
hindi ko na namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Hanggang sa isang hapon, habang masusi kong sinusuri ang mga mahalagang kontrata, kumatok ang aking sekretarya. Ipinalita niyang may aplikante para sa posisyon ng sales manager na kanina pa raw naghihintay. Nang hindi malang tinitingnan ang pangalan sa resume, maikli akong sumagot. Sige, papasukin mo na. Narinig ko ang dahang-dahang pagbukas ng pinto at ang marahang tunog ng takong ng sapatos sa sahig. Ngunit bago pa man ako mag-angat ng tingin, isang pamilyar na halimuyak ang biglang humalina sa silid. Isang amoy na akala ko ay tuluyan ko nang nabaon sa limot. Bahagya akong natigilan. Dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin at parang tumigil ang mundo nang magtama ang aming mga mata. Perla? Halos nabitawan ko ang mamahaling pluma na hawak ko. Doon sa harap ng aking lamesa, nakatayo ang babaeng minsang sumira sa aking pagkatao. Ngunit malayo siya sa Perla na huli kong nakita. Mukha siyang pagod. May pahid ng matinding lungkot ang kanyang mga mata. At nawala na ang ningning na dati ay ipinagmamalaki niya. Nanginginig ang kanyang boses nang magsalita siya. Steve, hindi ko alam na ikaw ang may-ari ng kumpanyang to. Kung alam ko lang, agad akong tumayo. Ang kaba sa dibdib ko ay mabilis na napalitan ng isang pader ng yelo. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa nang walang emosyon. Sa loob ng opisina kong ito, sa loob ng aking kaharian, ako na ang may kapangyarihan. Kung alam mo ano, hindi ka na sana pumunta? O baka mas lalo kang nagmadali dahil iniisip mong may nakaraan tayo na pwede mong gamitin? May kapaitan kong sagot. Doon niya ibinuhos ang kanyang hinaing. Hindi raw niya sinasadyang pumunta roon para sa akin. Kailangan niya lang daw talaga ng trabaho dahil nagkasakit ang kanyang ina at iniwan siya ng lalaking ipinalit niya sa akin noon. Wala na raw siyang matakbuhan. Napatawa ko ng bahagya. Isang tawang puno ng pait at ironya. Nakakamangha kung paano umiikot ang mundo. Dati, halos gumapang ako sa harap niya para wag niya akong iwan dahil lang wala akong pera. Ngayon, siya ang nakatayo sa harap ko. Nagsusumamo dahil wala siyang malapitan. Pilit siyang humingi ng tawad at pagkakataon. Ngunit tinitigan ko lang siya ng matagal. Sa loob-loob ko, may bahagi na gustong maghiganti. Ang iparamdam sa kanya ang parehong sakit na naranasan ko noon. Pero biglang rumesponde sa isip ko ang payo ni Itay. Na huwag mong hayaang nakawin ng galit ang kinabukasan mo. Kinuha ko ang kanyang resume at dahang-dahang pinunit ito sa harap mismo ng kanyang mga mata. Napahagulgol siya at nagtanong kung ganoon na makalaki ang galit ko sa kanya. Hindi ito dahil sa galit, Perla. Diretsahan kong sabi. Pinunit ko ito dahil hindi ka kwalipikado base sa character reference mo. Sa kumpanyang ito, katapatan ng unang hinahanap ko. Isang bagay na kailanman ay wala ka. Lumakad ako papunta sa pinto at binuksan ito ng malapat. Bilang huling tulong, inutusan ko siyang lumapit sa aking sekretary para bigyan siya ng rekomendasyon sa isang maliit na agency. Hindi manager position, pero sapat na para sa gamot ng kanyang ina. Yun na ang huling tulong na kaya kong ibigay. Kasabay ng utos na wag na siyang babalik pa kahit kailan. Habang pinapanood ko siyang lumakad palabas, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Hindi ito dahil sa nakapagkigante ko, kundi dahil sa wakas, napatunayan ko sa sarili ko na wala na siyang kapangyarihan sa puso ko.
Lumingon ako sa litrato namin ni Itay na nasa ibabaw ng aking table. Ngumiti ako. Tama siya. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa laki ng iyong kinikita, kundi sa pagkakataon ng pusong marunong magpatawad nang hindi kinakalimutan ang sariling halaga. Pag-uwi ko ng hapong iyon, nadatnan ko si Itay na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Malayo pa lang ako, sinalubong na niya ako ng kanyang mapanuring tingin. Ang tingin tila nakakabasa ng laman ng aking isip. Oh, bakit tila malalim ang iniisip mo, anak? May problema ba sa opisina? Naupo ako sa tumba-tumba sa beranda at huminga ng malalim. Nagpunta si Perla sa opisina kanina, Itay. Nag-a-apply ng trabaho. Natigilan ang matanda. Ipinaba niya ang pandilig at tumabi sa akin. At ano ang ginawa mo? Pinunit ko ang resume niya sa harap niya. Sinabi ko sa kanya na wala siyang lugar sa kumpanya ko dahil sa kawalan niya ng katapatan. Pero bago ko siya pinalabas, nirekomenda ko siya sa isang agency. Sapat na yon para sa panggamot ng nanay niya. Ngumiti si Itay at tinapik ang aking balikat. Tama ang ginawa mo, anak. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong ibalik ang taong sumira sa iyo sa buhay mo. Ibig sabihin lang nun, malaya ka na sa galit. Ngayong hapon, napatunayan mong mas mayaman ka na kaysa sa kahit anong halaga ng pera dahil mayaman ka sa dignidad.